September 23 noong nakaraang taon nang bumungad ang sagupaan sa pagitan ng kapulisan at demolition team at ng mamamayan ng Sitio San Roque sa Quezon City. Isang taon ang nakalipas, patuloy ang barikada ng mga mamamayan para sa kanilang karapatan sa paninirahan. Isang araw ako'y nadalaw sa bahay tambakan. 15 mag-anak ang do'y nagsiksikan. Nagtitiis sa munting barong-barong na sira-sira. Habang doon sa isang mansyon, halos walang nakatira. Sa init ng tabla't karton, sila do'y nakakulong sa lilim ng yerong kalawang at mga sirang gulong. Pinagtagpi-tagping basurang pinatungan ng bato. Hindi ko maintindihan bakit ang tawag sa ganito ay bahay. Ang lugar na ito sa Sitio San Roque ay isa lamang sa napakaraming urban poor communities dito sa Metro Manila. Naging matunog ang lugar na ito matapos ang isang madahas na demolisyon noong nakaraang taon. Bagamat may sinasabing relocation site para sa mga pamilya, marami ang nananatili dito upang ipaglaban ang kanilang karapatan sa paninirahan. Ako po si Janice Eliao. Samahan niyo po ang bulatlat.com at Codao Productions para sa natatanging pag-uulat na ito upang lalong makilala ang mga karapatan at pakikibaka ng mga squatter ng Metro Manila. Nakilala namin si Estelita Bagasbas, mas kilala sa tawag na Kainday, isa sa pinakamatagal na naninirahan dito sa Sitio San Roque. Biktima ng pangangamkam ng lupa ang kanyang pamilya sa South Cotabato. Dahil dito, napilitan siyang lumuwas sa Maynila upang makipagsapalaran para sa mas magandang kinabukasan. Maraming Pilipino ang katulad ni Kainday. Nagbabakasakali na Maynila ang susi sa pag-ahon mula sa kahirapang dulot ng kawalan ng trabahong may nakabubuhay na sweldo at sariling lupang pubungkalin sa kani-kanilang mga probinsya. Ngunit ang kahirapan ay walang pinipiling lugar. Sa likod ng mga naglalakihang gusali na nagbibigay ng mababaw na pananaw ng pag-unlad, partikular dito sa Maynila, ay ang ating kapwa Pilipinong naghihirap. Taong 1985 nang mapadpad sa Sitio San Roque ang kanyang pamilya. Ngunit parang isang bangungot ng kahapon, muli siyang itinataboy at pinagkakaita ng kabuhayan at karapatan sa paninirahan. Nay, sasabi niyo po ba na parang tamahimik na yung buhay? Hanggang ngayon ay hindi talaga nanahimik yung buhay namin kasi nga dahil dito sa naganap na demolisyon, yung demolisyon na doon sila nag-umpisa magsira. Na may 100 kabahay yung nasira doon sa may kambingan eh. Tapos, yun, nagumpisa yung batuhan, may nanira, may batuhan. Hindi po ba kayo natakot noon? Hindi. Ang alam ko lang noon, talagang lalaban na lang kami ng patayan talaga nung time na yun kasi mga kasama na namin yun sa yung ginigiba. Di humihingi na ang saklolo yung mga kasama namin doon. Tulungan sila na wag magiba. Di nung nakaalis na yung mga nanggiba,
Sabi namin, huwag kayong umalis, huwag kayong maghakot. Mayroong naghakot na pa-relocate, mayroon ding hindi. Kaya marami na rin kami doon ng mga kasamang nakapagbahay. Yun nga lang, hindi nila napapataasan kasi wala ng pera. Ang Quezon City Central Business District o QCCBD ay isang proyekto na nagsusulong ng dayuhang pamumuhunan kapalit ng pagpapaalis ng mahigit kumulang 10,000 pamilya. Tinututulan ko talaga itong relokasyon. Kasi dito pa nga lang sa Manila, hirap na ako. Saan pa kung doon pa ako mapunta sa relokasyon na nakita ko naman na lahat malayo sa hinahanap kong lugar. Dito lang sa San Roque, ang hinahanap kong lugar kung saan mabubuhay ko ang dalawa kong anak sa paraan na hanap buhay na marangal. Minabuti naming bisitahin ang kalagayan ng relocation site sa Montalban, Rizal. Sa ulat ko nakita ng aking mga tao. Ang kanilang kalagayan, ginawan ko ng kanta. Iginuhit at isinalarawan ang naramdaman. At sinangguni ko sa mga tao, marami ang alam. Isang bantog na senador ang unang nilapitan ko at dalubhasang propesor ng malaking kolehiyo at ang pinagpala sa mundo. Isa sa aming nakilala sa Kasiglahan Village ay si Rosie Payot, isa sa mga na-demolish mula sa San Andres Bukid, Manila noong 2003. Daing ni Rosie ang hirap ng buhay na dito lamang niya naranasan sa relocation site. Kung akala ko, maganda ang buhay rito kumpara sa pinanggalingan ko. Pero yung pala, nagkamali rin ako dahil mas maigi-igi pa ang buhay namin sa Mindanao kaysa rito. Hindi namin naranasan na sa isang araw, 2 bisis lang kakain. Pero dito, naranasan namin maglugaw. Lugaw na nga, 2 bisis pa. Hindi pa kumpleto. Lalong pinapalala ang kanilang kahirapan dahil sa kawalan ng akses sa mga serbisyong panlipunan. Ang serbisyo naman ng gobyerno, sa tingin ko hindi na kami nakamtan. Kasi unang-una, pangako nila, magkaroon ng hospital, walang hospital. May center nga, wala namang doktor. Bawal dito magkasakit ng ibang araw, kailangan dito Martes, Huwebes lang. Kasi yun lang ang may doktor. Pag magkasakit ka ng Lunes, Miyerkules, Sabado't Linggo, patay ka. Kasi walang doktor. Sa usaping kuryente at patubig, ang mga residente ay nakakabit sa submeter ng New San Jose Builders Incorporated, ang pribadong developer ng relocation area. Bagamat mas mababa ang singil nito kumpara sa Metro Manila, binabawi naman nila ang kita sa pamamagitan ng maintenance at reconnection fees. Lalong, ano po yung mga nagpahirap lalo sa buhay po ninyo simula nung kayo po ay lumipat? Kasi dito, danas talaga namin ang hirap. Kaso lang talagang, tinitiis lang namin. Kung may maawa na magpahiram, yun, swerte mo. Kung wala, kawawa ka. Tulad kapon, nagpuputulan na naman sila. Titingnan resibo mo. Pagkatapos, sandali lang kasi nandun sa init, nakipag-usap. Titingnan, babalikan ka namin. Pag hindi na tupad yung pangako mo na papapakita yung promissory note, tigok, putol. Lalo pang daing ni Ida ay ang pangakong hindi sila magbabayad ng 1 taon sa kuryente at tubig, ngunit hindi naman pala ito totoo. Yun nga, deliver ang tubig, na akala namin libre yung palabayan. Tapos, hanggat hindi kami nagkaroon ng metro, flat rate yun, kahit deliver yung tubig na yun. Tinayaran din namin yun kasi ayaw nila pumayag na libre. Wala daw libre sa panahon ngayon. Problema din ng mga residente ang malaking gastusin sa pamasahe.
Tulad na lamang ni Rico Halong, isang manggagawa na halos wala nang maiuwi sa kanyang pamilya dahil sa biglaang paglaki ng kanyang gastos simula nung siya ay lumipat sa relocation site. Sa totoo lang mamulat sa PAL, mula nung pagpasok itong 2010, sinasakal naman nila yung rate ng tao. Pagdating sa sabkon, magkano ang araw, ma'am? Sir, 300 ang araw, 350. Hindi ka na mabubuhay. Yun ang masaklang. Mas lalo nang itinatapon kami dito sa malalayo. Kung dati ay maaari niyang lakarin ang istasyon ng tren sa MRT, madadagdagan ang kanyang pamasahe ng kulang-kulang 2,000 piso kada buwan. Samantalang hindi naman tumataas ang kanyang sahod. Isa pang bumabagabag kay Rico ay ang seguridad ng kanyang pamilya sa Kasiglahan Village sa oras ng kalamidad. Yung nakaraang pedring, hanggang dito talaga yung baha. Pag lusob namin dyan sa kalsada, hanggang dito na rin. Hanggang nakalabas kami doon. Biglaan kasi yung tubig, mami. Nung dumating yung tubig, di lang minuto, seconds lang ang bilang. Tumaas na kaagad. Di siyempre, hindi nakapaghanda yung mga maraming gamit. Bukod sa baha, mahirap ding isipin kung paano malalagpasan ng mga bahay sa Kasiglahan Village kung sakaling may dumating na malakas na lindol. Konkreto man ang bahay sa relocation site, kapansin-pansin na hindi matibay ang pagkakagawa nito. Di katakatakang mental ban ang turing ng mga residente ng Sitio San Roque sa relocation site na ito. Ang katiyakan ang buhay namin dito kung paano kami mabuhay ng panatag. Yung lahat na pagtrabaho ng bahay, masisilan ang trabaho, alam ko gagawin eh. Pero ito ginawa sa na ipalit sa akin, na ibigay. Sus, tingnan mo yung flooring diyan, puro kapak, tapos bali pa nga yung biga doon sa kabila. Kaya nga wala talaga si standard. Bagamat mayroong Urban Development and Housing Act na siya sanang batas na magtataguyod sa laban ng maralita sa aspetong legal, nananatili ang mga grupo ng maralitang tagalungsod na ang rekisitong nakasaad sa batas ay lalo lamang magbibigay daan upang ipagpatuloy ang demolisyon sa kanilang komunidad. Sa unang tingin, aakalaing mas mapapabuti ang kalagayan ng mga maralitang tagalunsod sa relocation site kung saan konkreto ang kanilang mga bahay kumpara dito sa mga tagpi-tagpi nilang tirahan sa Sitio San Roque. Ngunit sa pagbisita namin sa kanilang mga kalagayan, napatunayang lalo lamang nagdulot ng kahirapan ang kanilang pagkakalipat sa relocation site. Sa halip na magbigay ng tulong, nasaksihan namin kung paano ipinagpapalit sa dayuhang pamumuhunan ang kapakanan at karapatan ng mga maralitang tagalunsod. Ang ganitong kalakaran ay hindi lamang naming nasaksihan dito sa Sitio San Roque, kung hindi maging sa iba pang komunidad sa Metro Manila. Ang pabahay ay isang serbisyong panlipunan na dapat ay tinatamasa ng mas nakararaming mga Pilipino. Ngunit upang ito ay magtagumpay, kinakailangang kaagapay nito ay isang trabahong may nakabubuhay na sahod at tunay na reforma sa agraryo. Isang araw ako'y nadalaw sa bahay tambakan. 15 mag-anak ang do'y nagsiksikan. Nagtitiis sa munting barong-barong na sira-sira. Habang doon sa isang mansyon, halos walang nakatira. Sa init ng tabla't karton, sila do'y nakakulong. Sa tagal kasi ng panahon na naninirahan kami dito, kailangan lumaban na lang kasi wala namang plano ang gobyerno, kami paunlarin eh. Nung mabalitaan namin na si Ayala na ang nagmamayari, talagang nagulat kami, bakit si Ayala ang magmamayari? Anong karapatan niya dito manirahan, di ba siya dayuhan lang? Isang bantog na senador ang unang nilapitan ko at dalubhasang propesor ng malaking kolehiyo. At ang pinagpala sa mundo, ang dyaryo at ang pulpito, lahat sila'y nagkasundo na ang tawag sa ganito ay sa buong manlalakbay na nakakasiksi ngayon, ang pagkilos na ito kasabay ng pagguhit sa kasaysayan na ang maralitang tigalunsod ay unti-unting bumabangon sa pagkakabusabos mula
inilinlang ng ahensyang ito sa ilalim ng panunungkulan ni Noynoy Aquino. Lupang panirikan, depensahan, depensahan, ipaglaban, makipaka! Di hamak na mainam pa Demolition! Tuluyan! Labanan! Huwag mahintulutan! Baka naman isang araw kayo doon ay maligaw, mahipon nyo at marinig at maamoy at matanaw. Hindi ako nangungutya, kayo na rin ang magpasya. Sa palagay ninyo kaya ito sa mata ng may likha.